Nagsimula ang kwento sa isang bilangguan na kilala bilang Vertical Self-Management Center. Nagising si Goring sa isang konkretong cell na may bilang na 48 sa dingding nito. Walang ibang makikita kundi isang kama at isang lababo para sa kanya at butas sa gitna ng sahig na kung tawagin ng kanyang kasamang si Trimagasi na The Pit. Mayroong daan-daang palapag sa bilangguang ito, bawat palapag ay may 2 bilanggo na may pekeng mga pangalan na itinalaga sa kanila ng pamahalaan. Araw-araw, ang pagkain ay inihahatid sa bawat palapag sa pamamagitan ng platform. At bawat tao sa palapag ay mayroon lamang na 2 minuto upang kumain bago ito bumaba sa susunod na palapag. Kung mas mababa ka, mas konti din ang pagkain matitira sa'yo. Sa pagtatapos ng bawat buwan, ang mga bilanggo ay pinapatulog at ipinapadala sa iba't ibang palapag. Nang makita ni Goring ang platform sa unang pagkakataon, nagpasya siyang huwag kumain, dahil sa pandidiri nito, at mas gugustuhin niyang mag-iwan ng pagkain para sa mas mababang palapag, habang si Trimagasi naman ay kumakain na para bang wala ng bukas. Pagkatapos kumain ni Trimagasi ay dinuraan niya ang mesa. Nagpasya naman si Goring na panatilihin ang isang mansanas, ngunit pagbaba ng platform ay nagsimula ng uminit ang kanilang palapag. Ito ay nangangahulugan na ang pagpapanatili ng pagkain ay ipinagbabawal, kaya kinailangan ni Goring na itapon ang mansanas. Kung hindi ay masusunog sila sa sobrang init. Pagkatapos ay naisip ni Goring ang tungkol sa kanyang interview bago siya pumasok sa lugar na ito. Na kailangan niyang mag-sign sa isang papel na tinatanggap ang katotohanan na siya ay hindi makakalabas hanggat hindi natatapos ang napagkasunduang panahon. Ang bawat bilanggo ay hinahayaang magdala ng isang gamit kasama nila, at pinili ni Goring na magdala ng isang kopya ng Don Quixote. Si Goring ay kusang pumunta sa lugar na ito at mananatili siya dito ng 6 na buwan kapalit ng diploma. Hiniling ni Goring kay Trimagasi na magkwento bakit siya nandito. Ipinaliwanag naman ito ni Trimagasi na nagsimula ito sa isang television ad. Bumili siya ng isang napakagandang kutsilyo na nakita niya sa TV, ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay naglabas sila ng isang bagong ad na nagpapromote ng isang mas magandang kutsilyo, at dahil dito ay nagalit siya. Kaya kinuha niya ang TV at itinapon ito sa bintana, na nagdulot sa pagkamatay ng isang tao na dumadaan. Si Trimagasi ay binigyan ng pagpipilian sa pagitan ng isang psychiatrikong ospital at dito sa bilangguan, kaya narito siya. Ang pinakamababang napuntahan niya ay 132, kaya alam niya na marami pang palapag kesa doon dahil nakita niya na meron pang palapag sa baba niya. Walang pagkain na umaabot sa mas mababang antas, at ang isang buwan doon ay hindi masama. Ang problema ay kapag nakakuha ka ng 2 mas mababang antas ng sunod-sunod. Natatakot si Goring sa posibilidad na ito, at sumubok makipag-usap sa mga tao sa iba pang mga palapag. Hiniling ni Goring sa kanila na magrasyon ng kanilang pagkain, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Tumugon si Trimagasi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng item na pinili niya, ang kutsilyo na binili niya, at sa pangalawang beses na bumaba ang platform ay kumain na si Goring. Nakakita din siya ng isang tao mula sa itaas na antas ang nahulog sa butas, at sinabi ni Trimagasi na ito ay pangkaraniwan lamang nangyayari, wala na tayong magagawa tungkol dito. Ikinwento ni Trimagasi kay Goring ang lahat ng mga palapag na napuntahan niya at sinabi na magkakasama pa rin sila sa susunod na buwan. Naintindihan na ngayon ni Goring na nang mailipat si Trimagasi sa mababang palapag ay kinain ni Trimagasi ang dati niyang kasama sa selda. Sa wakas ay naintindihan na ni Goring na ang mga cellmates ay pinapanatiling magkasama kapag sila ay inililipat. Nang muling bumaba ang platform, nakita nilang nakaupo si Miharu dito. Nag-aalala si Goring sa kanya dahil napansin niyang may sugat ito, ngunit sinabihan siya ni Trimagasi na huwag niya itong pansinin. Buwanang bumababa si Miharu sa butas para hanapin ang nawawala niyang anak. Pinapatay din niya ang sinumang cellmate na makakasama niya upang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na ipares sa kanya ang kanyang anak sa susunod na buwan. Ang lalaking nakita nilang bumagsak ay malamang na biktima niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Trimagasi na hindi tulad niya, hindi siya pumapatay ng sinuman, kinakain niya lang ang katawan na nahuhulog sa kanyang sahig. Nang bumaba na ang platform ay sinubukan ng mga bilanggo na gahasain si Miharu. Sinisigawan sila ni Goring na pabayaan siya, ngunit hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Nagulat na lang si Goring nang patayin ni Miharu ang mag-cellmate at bumalik sa platform. Nang papatapos na ang buwan ay pinatulog na ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng gas na may halong pampatulog.
Nang magising si Goring, nakita niyang nakatali ang kanyang sarili sa kanyang kama sa palapag 171. Ipinaliwanag ni Trimagasi na tinali niya si Goring dahil mas bata at mas malakas ito sa kanya, kaya kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Maririnig ang hiyawan ng mga tao mula sa iba pang mga palapag sa pagkadismaya sa kanilang mga bagong antas, at pagdating ng platform, wala kahit isang pagkain ang natira. Matapos ang 8 araw, inihayag ni Trimagasi na oras na para kumuha siya ng makakain. Nagmakaawa si Goring ngunit hindi ito pinansin ni Trimagasi, gamit ang kanyang kutsilyo, hiniwa niya ang laman ni Goring para kainin, dumating ang platform kasama si Miharu. Naalala ni Miharu ang labis na pag-aalala ni Goring sa kanya at tumalon siya kay Trimagasi at inatake siya ni Miharu gamit ang sarili niyang kutsilyo. Pagkatapos ay pinalaya niya si Goring at ibinigay sa kanya ang kutsilyo upang magamit niya ito upang tapusin si Trimagasi. Hanggang himatayin si Goring, pagkatapos noon ay nagising siya sa kama. Binalutan ni Miharu ang kanyang binti ng tela, kinakain ni Miharu ngayon si Trimagasi. Nagdala siya ng karne kay Goring na tinanggap ito pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, at dinalhan din niya ito ng tubig bago umalis sa platform ng walang sinasabi. Lumipas ang mga araw at nagsimulang mabulok ang katawan ni Trimagasi, na nagbigay ng pagkakataon kay Goring na makakain ng mga uod. Nagsisimula na ring mag-hallucinate si Goring at nakita niya si Trimigasing hinuhusgahan siya habang kumakain. Sa pagtatapos ng buwan, muling nagpalabas ng gas na may kasamang pampatulog, nananaginip naman si Goring na may kasama siyang babae. Paggising niya, napagtanto niyang aso pala ang dumidila sa kanya. Nagulat na lang si Goring dahil ang bago niyang ka-cellmate ay si Emogiri, ang babaeng nag-interview sa kanya nang magboluntaryo siyang pumasok sa kulungan na ito. Ang aso ay ang napili niyang dalhin, at sila ay kasalukuyang nasa palapag 33. Ipinaliwanag ni Emogiri na nagboluntaryo siya at hindi niya alam na may mga taong namatay dito. Sa pagkakaalam ni Emogiri, mayroong 200 antas sa piitan, at ipinaliwanag sa kanya ni Goring na walang sapat na pagkain para sa lahat ng tao rito. Sinabi naman ni Emogiri na ang dami ng pagkain ay magiging sapat kung kakainin lamang ng mga tao ang kanilang kailangan. Pagbaba ng platform na may dalang pagkain, kinain lang ni Emogiri ang kailangan niya at kailangan ng kanyang aso. Nang matapos siya, nagsimula siyang maghanda ng 2 rasyon ng pagkain. Pag-alis ng platform sa mas mababang antas, sinubukan ni Emogiri na kumbansihin ang mga bilanggo, na kainin lamang ang mga rasyon na inihanda niya at gumawa ng 2 pa para sa susunod na antas upang maipasa ang mensahe. Ngunit hindi ito pinansin. Ipinapahiwatig ni Goring na ang pamahalaan ay hindi talaga gustong magkaroon ng pagkakaisa. Ikinagalit naman ito ni Emogiri na iniisip ni Goring na ang administrasyon ay masama dahil nagtrabaho siya para sa kanila, ngunit sinagot ni Goring na ang pagiging dating manggagawa ay nagbigay sa kanya ng pribilehiyong pumili ng kanyang ka-cellmate. Hindi sumuko si Emogiri at patuloy na sinusubukang paghati-hatiin ang pagkain araw-araw, ngunit hindi siya pinapansin ng mas mababang antas. Pagkalipas ng 2 linggo, ay napagod na si Goring dahil hindi sila pinapakinggan ng mga tao sa baba. Kaya sinabi niya sa mga ito na kung hindi nila susundin ang mga utos ni Emogiri, ihiyan at dudumihan niya ang pagkain araw-araw. Ang pagbabanta niyang yun ay gumana at ang mga bilanggo ay nagsimulang magpasa ng mga mensahe sa mas mababang antas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang platform na kasama si Miharu na walang malay. Inilagay siya ni Goring at Emogiri sa kama at inalagaan habang ang aso naman ay kumuha ng pagkain sa platform. Nang makaalis ang platform, ang palapag ay nagsimulang bumaba ang temperatura. Hinabol ni Goring ang aso para bawiin ang pagkain na kinuha nito bago pa sila mamatay sa sobrang panlalamig. Kinagabihan, umalis si Goring sa kanyang higaan upang pagpahingahin doon si Miharu. Natulog na lang siya sa sahig at paggising niya nakita niyang nag-aaway ang dalawa dahil pinatay pala ni Miharu ang aso ni Emogiri para kainin. Kinabukasan, umalis na si Miharu sa platform. Sinabi ni Goring kay Emogiri ang tungkol sa paghahanap ni Miharu sa kanyang anak, ngunit ipinaliwanag ni Emogiri na dumating si Miharu nang mag-isa 10 buwan na ang nakalipas. Isa siyang aktres na walang pamilya na nagboluntaryong pumunta dito tulad ni Goring. Ipinapadala ni Emogiri ang mga tao dito nang hindi alam kung gaano ito kalubha, at 3 taon na niyang nilalabanan ang cancer. Nang malaman niyang natalo siya sa laban, nagpasya siyang magboluntaryong bumalik dahil naisip niyang baka dito ay may maganap na pagbabago. Gayunpaman, wala na siyang pakialam sa sitwasyon.
Sa kanilang huling araw sa platform, sinubukan ni Goring na pakainin si Emogiri, ngunit si Emogiri ay malungkot at walang gana. Kinaumagahan, nagising si Goring at nalaman niyang nasa palapag 202 siya at natuklasan niya na mas marami pang antas ang gusali kaysa sa alam ni Emogiri. Hindi ito kinaya ni Emogiri kaya nagpakamatay na lang ito sa pamamagitan ng pagbibigti, gamit ang kanyang kumot. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang guni-guni ni Trimagasi, iniisip kung kakainin ba ni Goring ang kanyang bagong kaibigan. Sa pagkakataong ito ay kasama niya si Emogiri at ang kanyang aso, na pinipilit siyang kainin ang kanyang katawan. Pilit na binabalewala ni Goring ang mga sinasabi ng mga ito sa kanya, at sinubukan niyang mag-focus sa ibang mga bagay. Nililin lang niya ang kanyang tiyan sa pamamagitan ng pagkain ng mga pahina mula sa kanyang libro, at kumuha siya ng plate shard upang simulan ang pagbilang ng mga araw na nalalabi. Sa kalaunan, ang gutom ay hindi na nakayanan ni Goring kaya nagsimula na siyang kainin ang bangkay ni Emogiri habang ginagabayan siya ng guni-guni niyang si Trimagasi kung saan siya kukuha ng laman. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang susunod na pagbalasa sa mga tao sa bawat platform. Natuwa naman si Goring nang matuklasan niyang nasa palapag-6 siya. Ang nasa kabilang kama ay si Miharu, na may hawak na kutsilyo, ngunit ito pala ay isa lamang panaginip. Ang bagong cellmate ni Goring ay si Baharit, at lubad ang kanyang napiling bagay na dalhin. Tuwang-tuwa si Baharit dahil sa tingin niya ay makakaakyat siya hanggang sa tuktok mula rito gamit ang kanyang lubad. Humingi siya ng tulong sa mga taong nasa ika-5 antas. Tinukso ng mag-cellmate sa itaas si Baharit bago tinanggap na kunin ang lubad, ngunit nang magsimulang umakyat si Baharit, ibinaba ng isa pang bilanggo ang kanyang pantalon at dumumi sa mukha ni Baharit. Nabitawan ni Baharit ang lubad at bumagsak, sakto namang nasalo siya ni Goring, ngunit natanggal ang lubad sa kanyang mga kamay at nahulog sa butas. Nang dumating sa kanila ang platform, ang mga bilanggo sa ika-5 antas ay nagsimulang maging maingay habang sila ay kumakain. Habang tumatagal, muling lumitaw ang mga guni-guni nila Trimagasi at Emogiri. Sinabi ni Trimagasi na napakahusay ni Goring dahil isang buwan na lang ay makakaalis na siya dito. At pinaalala naman ni Emogiri na hindi madali ang pagbabago. Naging inspirasyon ito kay Goring na mag-isip ng isang plano, at humingi siya ng tulong kay Baharit. Dapat silang tumalon sa platform gamit ang anumang armas na mahahanap nila, at tiyaking ligtas ang mga tao. Hati-hatiin ang pagkain upang ang lahat ay magkaroon ng patas na bahagi. Ginawa ni Goring ang matematika noong siya ay nasa floor 202, at sa paghusga sa oras na kinakailangan para sa platform upang lumipat, sa palagay niya ay may humigit kumulang 250 na antas, na dapat gawin. Sumang-ayon si Baharit na magtulungan at sinira nila ang isang kama upang gamitin ang mga piraso ng metal nito bilang sandata. Tumalon silang dalawa sa platform at pumunta sa level 7, kung saan itinuro ni Goring na hindi nila dapat payagan ang mga bilanggo na kumuha ng anuman. Ang mga taong ito ay kumain kahapon kaya bukas na sila kakain ulit. Kaya dapat lamang na magsimula silang magbigay ng pagkain pagkatapos ng palapag 50, na kung saan nandoon ang mga taong nahihirapan. Nag-alinlangan si Baharit dahil ang mga bilanggo na ito ay kanyang mga kaibigan na tumulong sa kanya na umakyat ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit sa sandaling nag-react ang matanda at galit, nakita ni Baharit ang punto ni Goring at sinimulang tulungan siyang ilayo ang mga ito. Patuloy na bumababa ang dalawa, nagbababala sa mga tao na huwag pakialaman ang mga pagkain. Pagkaraan ng ilang palapag, laking gulat ni Baharit nang makita niya si Brambang, isang matandang matalinong iginagalang ni Baharit. Sinang-ayunan ni Brambang ang sinusubukang gawin ng mga batang lalaki, ngunit ipinunto niya na ang administrasyon ay walang konsensya at walang pakialam kung sila ay magtagumpay, ngunit marahil ang mga manggagawa sa antas 0, kaya kailangan nila ng isang simbolo. Pinili ni Baharit at Goring ang panna cotta dahil ito ay isang napakarangyang dish at magiging malaking impresyon nito kung hindi ito magagalaw hanggang baba. Nagpatuloy ang misyon habang patuloy silang bumababa, pinananatiling ligtas ang panna cotta habang inilalayo ang mga tao sa pagkain sa pamamagitan ng pagbabanta. Nang maabot ni Baharit at Goring ang palapag 50, nagsimula silang mamigay ng mga rasyon ng pagkain sa mga tao. Ang mga tao ay lubos na nagpapasalamat. Sa palapag 77, nakakita sila ng isang may sakit na matandang lalaki at isang batang may kapansanan sa pag-iisip. Sinubukan ni Goring na pakainin ng sopas ang matanda,
ngunit sinabihan sila ng bata na huwag nang mag-abala dahil papatayin din naman niya ang lalaki mamaya para kainin. May katawan lang ang susunod na palapag, na hula ni Goring ay dito nagising si Miharu. Ang platform ay hindi huminto doon dahil wala ng buhay ang tao doon, ibig sabihin ay mali ang kalkulasyon ni Goring at mayroong higit sa 250 na palapag. Sa susunod na palapag, nakita nila ang dalawang lalaki na inaatake si Miharu. Ang isa sa kanila ay may espada at ang isa naman ay napakalaki at matipuno ang katawan, kaya nang sumabak sina Goring at Baharit para tulungan ang dalaga ay nahirapan sila. Unang napatay ni Baharit ang kanyang katapat, pagkatapos ay tinulungan niya si Goring na patayin ang malaking taong kalaban nito, ngunit sa kasamaang palad ay huli na para kay Miharu, dahil siya ay napatay na. Gustong magdalamhati ni Goring para sa kanya, ngunit hinatak siya ni Baharit pabalik sa platform bago ito umalis. Patuloy na bumababa ang dalawa at namamahagi ng pagkain sa mga bilanggo na nakikita nila, bagamat maraming mga palapag ay may laman na lamang bangkay. Sa kalaunan, huminto ang platform sa palapag 333. Mukhang ito na ang huli. Sa una, iniisip nilang walang laman ang silid, ngunit pagkatapos ay may nakita silang nagtatago sa ilalim ng kama. Ito pala ang nawawalang bata. Nilapitan ni Baharit at Goring ang bata, at pagkaalis nila sa platform, muling bumaba ang platform. Hiniling ni Goring kay Baharit na itapon ang panakota sa butas, ngunit tumanggi si Baharit. Nasupreso na lang sila na ang silid ay hindi umiinit o lumalamig bilang tugon. At pagkatapos ng maraming pag-aalanlangan, ibinigay ni Baharit ang panakota kay Molly. Nanatili silang tatlo sa palapag na iyon, at si Goring ay patuloy na pinagmumultuhan ni Trimagasi, Amogiri, at ngayon ay pati si Miharu. Biglang sumang-ayon si Baharit sa mga multo, sinabi kay Goring na ang babaeng bata ang mensahe. Nang magising si Goring, natuklasan niyang namatay na pala si Baharit dahil sa kanyang mga sugat na natamo. Sa sunod na pagdating ng platform, isinama ni Goring si Molly. Pagkatapos ay ibinaba sila sa floor 0, naganap na madilim at walang laman. Lumitaw si Trimagasi at sinabi kay Goring na umalis sa platform dahil hindi siya bahagi ng mensahe, at sama-sama nilang pinapanood ang pag-akyat ng platform kasama si Molly, umaasa na ipapakita niya sa mga mapang-abuso ang totoong sitwasyon.